Las Cañas is also confirming that there is the Vaudet squad. Sa kanya, si Arturo Las Cañas po, may sabi din sa kanya. Yes, and even Matobato is confirming that there is the Vaudet squad. Matubato. Yes, Your Honor. And even Jose Basilio is confirming that there is the Vaudet squad. Basilio, I do not know Basilio, Your Honor. But of all the names that I have mentioned, I hope you realize that the President himself confirms the existence of the Vaudet squad, and you are denying the Vaudet squad. I did not, Your Honor. Narinig ko lang, Your Honor. I am not answerable for Presidente, Your Honor. Yes, but you are with the President since 1988 to 2008, Yes, and Your Honor. I am inclined to believe that you know almost all the activities of the President. Tama po ba ako? Hindi lahat. And when the President say that he confirms that there is the Vaudet squad, then it means that there is really the Vaudet squad. And if you deny that, then somebody is telling a lie. If the President confirms this already, I do not understand why you keep on denying the Vaudet squad. Sa akin po, Your Honor, narinig ko lang. So, kung nagsabi ang Presidente, narinig ko sa kanya. Before I end my interpellation, Mr. Chair, may I request the Secretariat to please flash the two pictures of the President with Mr. Buenaventura. Can we have the two pictures, Secretariat, please? This is only to bolster the fact that Mr. Buenaventura has been with the President since 1988 up to 2008. And for 20 years that he was working with President Duterte, then Mayor Duterte of Davao City. I wish to submit, Mr. Chair, that he is aware of all the activities then of Mayor Duterte. Secretariat. For my last question, Mr. Buenaventura, ang sabi niyo po kanina, mabait si Mayor Duterte. You confirm that? Yes, Your Honor. Kung ibabalik ko po yung inyong nakaraan and if you will be given the choice, sino pong gusto nyong maging principal nyo ulit? Si Mayor Duterte po ba ulit? Yes, Your Honor. That's how you admire, idolize, respect, and care for the former president. Tama po ba? Yes, Your Honor. And in the scale of 1 to 10, Mr. Buenaventura, if we will be assessing your loyalty and dedication to the former president, paano nyo ho ba gradean yung level ng loyalty at dedikasyon nyo sa former president? 10. 1 being the lowest and 10 being the highest. 10. And with a grade of 10, you will not say anything that will harm the president, yes or no? Sorry, ma'am. And with a grade of 10, ibig sabihin, yun po ang pinakamataas na loyalty at dedication na ibinibigay nyo sa president, you will not say anything that will harm the president. Yes. Yes, Your Honor. To the extent that you will make misrepresentation to save the president, yes or no? Sorry po. But what do you mean, Your Honor? To the extent that you will be making misrepresentation to save the former president. Tama po ba yun? Yes or no? Yes, Your Honor. With that, Mr. Chair, then I wish to believe that the representations that he is giving Mr. to us Chairman, right now, Can you kindly not translate that to entirely Tagalog? Para Mr. Buenaventura, Sorry. kanina po tinanong sorry, ko ma'am. kayo Sorry, Your Honor. kung atin pong gragraduhan ang inyong loyalty at dedication sa inyong naging principal for a period of 20 years. 1 is the lowest and 10 is the highest. 10 po. Ganun po kataas ang loyalty at dedikasyon nyo sa dating presidente. Tama po ba? Yes, Your Honor. At dahil sa napakataas ng inyong loyalty at dedikasyon sa kanya, hindi po kayo magsasabi ng kahit na anong ikakapahamak niya. Tama po ba o mali? Tama po.
At kung kailangan nyo pong magsinungaling, magsisinungaling kayo, mailigtas nyo lamang siya. Hindi po. Tama po o mali? Hindi po. Because you are loyal and dedicated to the former president. Wala At namang, kung kailangan nyo pong magsinungaling to save the former president, gagawin nyo rin pong magsinungaling. Tama po o mali? Tama. Because you graded your loyalty and dedication by 10. At kung kailangan nyo pong ialay ang buhay nyo, mailigtas lamang ang dating Pangulo, gagawin nyo din po ba yon? yes, Your Honor. See? Kung kaya nyo pong ialay ang buhay nyo, mailigtas ang dating Pangulo, the more reason na kaya nyong magsinungaling, mailigtas lang ang dating Pangulo. Can we please flash the pictures? Ano bang naging nature ng trabaho nyo? Sa noon ay Mayor Duterte. Security driver po. Security driver. And Yes, Your Honor. I wish to believe that as security driver, sir, kayo po ay halos 24/7 kasama ni Mayor Duterte. Yes, Your Honor. Paari nyo po ba siyang ilarawan? Anong klase po bang principal or VIP si Mayor Duterte? Simula nung 1988 hanggang 2008, kung saan kayo po'y nagtrabaho bilang driver security. Para sa akin po, mabait po si Mayor Duterte. And can you please share some incidents kung paano nyo po na-conclude na mabait si Mayor Duterte? This is 20 long years and I am sure marami ho kayong pwedeng ibahagi sa amin. Ano po yung personal nyong experience? Why you are saying mabait na principal si Mayor Duterte? Ganito po, minsan, kung gabi magkuhan kami, magpatrol, may madaanan kaming tao, tanungin niya kung saan ka mag-uwi. We out in the morning. Tapos sabi niya, pakilala siya, Mayor Duterte, saan kayo mag-uwi? Para hindi daw matakot. Sabi niya sa Santa Cruz, Mayor, outside Davao City. May dalang bata, may dalang anak niya, 3. Husband, wife, at saka yung anak nila na maliit. Sinabihan ni Mayor yung backup, ihatid niyo sa Santa Cruz, Davao del Sur. So, inihatid nila. Aside from that, Mr. Buenaventura, bukod ho dun sa paghahatid, dun sa nadaanan yung mag-ina, ano pa ho yung mga insidenteng maaari nyo ibahagi sa Quad? Bakit nyo sinasabing mabait na principal si Mayor Duterte? Minsan po, manonood siya ng news every afternoon, 5 p.m. Minsan may maghingi ng tulong yung mga bata na malaki ang ulo. Tawagin niya ako. Tawagan mo si Bong. Sagutin mo ang gastos doon sa ospital. Tapos, huwag niyo na sabihin kung saan galing. By Bong, are you referring to Senator Bongo? Yes po, yes po. And with respect to you, as a driver bodyguard, personal driver and bodyguard of Mayor Duterte, ano pong naaalala niyong insidente why you are concluding na mabait na principal si Mayor Duterte? Sa inyo pong personal na buhay, ano pong nagawa ni Mayor Duterte? Marami po. Can you please share some? Yung mga bata na cancer patient, binilihan niya ng bahay. Sir, I am referring to your personal and family life. Ano pong naitulong sa inyo Yung asawa ng dating ko po, Pangulo? kasi yung asawa ko may cancer, breast cancer po. Tapos sabi niya, anong problema mo? Sabi ko, okay lang sir. Sabi ko, okay lang. Tinawag niya si Bong, Bong, tulungan mo si Sunny. Yung tinulungan po ako. 2 beses na operahan yung misis ko. Cancer patient. Ngayon po, at least, wala na siya. Okay na. Ayos, actually, na-cure po siya, na-cure. Nasaan po yung misis nyo ngayon? Nasa Davao po. And in addition po dito sa hospitalization ng misis nyo, ano po ba ang naalala nyo na naitulong ni Mayor Duterte sa pamilya nyo? Wala naman po kasi ako po talaga may sinabihan si Mayor. May sinabihan siya na yung sabi niya, son, sabi ni Mayor,
Ito si, not to drag myself, ma'am. Sabi niya, ito si Sunny, wala talagang binigay sa akin tong problema. Tinutulungan pa ako. Kasi hindi kasi ako nagakuan sa kanya, sir, ganito problema ko, sir, ganito problema ko, sir, bahay. Wala po, wala talaga. Kung ano lang ang kuan niya, ma'am, na siguro pag wala talaga kahit sa school hindi ako nagakuan sa kanya na may problema ko sa mga anak ko sa eskwelahan. Magkano man lang kuan namin yun, walang trabaho pa yung first mga asawa ko. Wala, hindi ako nagakuan sa kanya na ganito, ganyan, kuryente, wala talaga, ma'am. Are you trying to say, Mr. Buenaventura, that for a period of 20 years, that is from 1988 to 2008, Ma'am, sorry po. ang sinasabi niyo po ba simula 1988 hanggang 2008, ang naging personal na tulong lang sa inyo ni Mayor Duterte ay yung pagpapa-ospital ng inyong misis at wala nang iba? Minsan po, siyempre, pagdating ng Christmas, bigyan ka ng bonus, ganon. Pero kahit nagpatayo ako ng bahay, wala man, hindi man siya nagkuhan. Hindi man din ako nagsabi sa kanya. Nagpatayo ako ng bahay, sarili ko, unti-unti. Hindi man ako nagsabi sa kanya, nagpatayo ako ng bahay, so wala. In other words, Mr. Buenaventura, aside from the modest gifts during special occasions, ito lang ang naaalala niyong naitulong na personal sa inyong pamilya, ang hospitalization ng inyong breast cancer na misis. Mayroon naman, ma'am, pero hindi ko na makuha niya, ma'am. Mga konti-konting bagay. Minsan, bigyan ka ng sapatos, shirts, ganyan lang, ma'am. Mr. Buenaventura, how well do you know the President? Gaano niyo po kakilala si Pangulong Duterte? Mabait po siya sa tao. Bukod po sa mabait na sa tao, what else can you say about him? Kalaban niya po yung mga kriminal. Mr. Buenaventura, I wish to believe na dahil kayo po'y taga Davao, doon kayo pinanganak, doon kayo naging pulis, doon kayo nagkaroon ng unang assignment hanggang sa napunta kayo kay Mayor Duterte. Talagang kilala niyo po si Mayor Duterte. Tama po ba? Yes, Your Honor. As a matter of fact, 20 years of your career in the Philippine National Police was spent with Mayor Duterte. Tama po? Yes, Your Honor. At nais ko po sanang tanungin ito hong mga personalidad na babanggitin ko sa inyo na sa tingin ko po kilala nyo ito dahil sa haba ng panahon nakasama nyo siya sa inyong trabaho. Nakikilala nyo po ba si Police Chief Inspector Ernesto Makasait? Yes, Your Honor. Sino po siya? Bimidal Police Officer ng Davao City yun. How about SPO4 Desiderio Dick Cloribel? Yes,